So, good day everyone, and welcome to Agri Achieve, where we solve, learn, and achieve together one challenge at a time. This is Matthew from PUP Aggregates ACADCOM, and today we will be discussing the topic about powers of cotangents and coseconds. So, without further ado, let's get ready to tackle problems, gain insights, and boost our skills. Here's our table of contents. So number one, we have notes or refresher before we proceed to lesson proper. Next is the definition and formulas. Next is the examples. And lastly is the solutions for the examples. So before we proceed to our lesson, you may take some screenshots here to, to fully save this because itong mga notes na to will definitely maka-help sa inyo sa mga solutions niyo and sa mga iso-solve niyo later on. Kasi sobrang importante nito lalo na sa TRICO. So eto, meron tayong quotient, reciprocal Pythagorean identities, double angle identities, half angle, and then we also have the trigonometric functions ratio table. So ayan. So eto yung ratio table na 'to, puwede niyo siya magamit sa mga chapter 3 and chapter 4 na siya pero ayun depende pa rin sa prof niyo. So ayun, puwede niyo siyang i-save. So ayan, let's proceed now sa definition and formulas. So powers of cotangents and cosecants. So the integrals of cotangent of x raised to m times cosecant of x raised to n differential dx where m and n is not equal to 1 and where m and n are positive integers. So, ayan, makita natin na yung exponent ng cotangent of x is represented by m and the exponent of cosecant of x is represented by n. So, itong powers of cotangents and cosecants, ang pinaka main goal nito is mas mapadali yung pag-i-integrate natin since yung may mga examples na ibibigay na mas mataas yung exponential value niya. Kasi 'di ba kapag sa trigo, kapag nag-integrate ng trigonometric functions, parang nahihirapan din tayo sa mga matataas na exponents kapag mataas yung powers niya. So ayan, itong mga cases na 'to nakikita niyo rito, sobrang maka-help siya to simplify and to fasten our solutions as well. So ayan, paano ba natin ito mapapabilis? So meron tayong mga cases. So let's start with case number 1. So nakalagay dito where m is positive odd integer and n is any number. So tinutukoy rito yung exponent na m which is yung sa exponent ng cotangent of x. So meron tayo cotangent of x raised to m. So kapag odd number daw yung exponent niya, kunyari meron tayong 3 gano'n, 5, 7, we can use this case. So paano natin siya gagamitin? So ito yung gagawin natin, i-be-breakdown lang natin siya into 2. Kunyari meron tayong cotangent of x cubed, be-breakdown natin siya into 2. Tapos cotangent of x squared. So ayan, meron na tayong dalawa. So ibe-breakdown natin ang isang function based doon sa paano natin ma-apply yung isang identity. So ito yung identity niya, yung cotangent of x squared is equals to cosecant of x squared minus 1. So ito, makita niyo naman na binrake ko siya. Hindi ko lang siya binrake ng basta-basta. But we have a purpose on breaking this down para ma-apply natin yung identity na ito. So ayan, yung equivalent ng cotangent of x squared is equals to cosecant of x squared minus 1. So, ayan. Palitan na natin yan. Ay, grabe siya. Palitan na natin yung cotangent of x squared. Magiging cosecant of x squared minus 1 na siya. Tapos, multiply by cotangent of x. Ayan. Magiging ganyan na siya. Kasi, mas mapapadali yung buhay natin dito. Kasi, pwede na natin siyang ma-integrate na maayos by some given na integration formula sa trigonometric functions. So, ayan, that's case number 1. So, yung case number 1, yung m natin is odd, positive odd integer. So, m is any number. So, yan, cosecant of x raised to n, any number naman siya. So, sa case 2, ayun, sa n naman tayo mag-focus where n is positive even integer and m is any number. So, mapapansin nyo na focus na tayo sa cosecant. Hayaan na natin yung cotangent of x. So, ayan. Asan na yung ano? Ba't nawala? Ayan. So, meron tayong cosecant of x na may exponent na n. So, yung n daw is dapat even.
para ma-satisfy itong case na ito. So, kapag meron kayong nakitang cosecant of x raised to 4, mga ganyan, basta yung exponent niya is even integers na pwede natin gamitin yung case 2. So, ano nga ba yung case 2? So, ayan, ito yung equivalent identity niya. So, cosecant of x squared is equals to 1 plus cotangent of x squared. So, ayan. Katulad ng sinabi ko kanina, kunyari meron tayong cosecant of x raised to 6. Ganon. So, i-breakdown natin siya into 2 where we can apply the identity. So, ayan. Apply na natin siya agad times cosecant of x raised to 4. Since kapag binag-multiply ito, magiging raised to 6 siya. So, ayan. Edi yung cosecant of x squared, papalitan na natin siya ng 1 plus cotangent of x squared multiplied by cosecant of x is raised to 4. So, ganyan na siya. So, itong cosecant of x raised to 4, pwede pa siyang ma-apply ng case 2. So, ayun, kayo na bahala. Example lang naman yan. So, lastly, meron tayong case number 3. So, when m is positive odd or even integer and n is 0. So, kapag meron tayong cotangent of x na even or odd. So, even or odd na siya. Even or odd number na siya. So, ayan. Meron tayong even or odd integer. Tapos, wala tayong cosecant of x na value. So, 0 siya. Kasi kapag 0 yan, 1 yung equivalent niyan. So, times 1, cotangent of x raised to m pa rin yung sagot. So, ayan. Same lang din sa sinabi ko kanina. Kunyari, meron tayong cotangent of x, 7 raised to 7, plus cotangent of x raised to 10. We can use this case rate. So, ayun. I-breakdown lang natin siya. Kunyari, meron tayong cotangent of x cube. So, yeah. I-breakdown lang natin siya into 2 where we can simplify our integrals and ma-apply yung identity. So, cotangent of x squared times cotangent of x para ma-apply natin identity. So, cosecant na siya. Squared minus 1. Tapos, cotangent of x. Yeah. So, ganun lang siya. Next na tayo. So, ito yung definition and formulas. So, ayun na pala. Nasabi ko na rin kanina nung habang nag-ano tayo ng cases. So, ito yung step. So, one is identify what case number is applicable. So, identify natin kung yung given integrals is pwede siyang i-identify or pwede natin siyang ma-applyan ng cases. So, identify natin siya kung pasok ba siya sa case 1, case 2, or case 3. So, ayan. If wala talagang makita na applicable, then baka may problem given problem. May problem na nga sa problema. So, ayun. Kapag ganun yung instances, pwede natin i-manipulate yung given na integrals. So, ayan. Tapos, identify ulit natin kung ano yung case number na applicable. So, ganun lang siya. And then, katulad ng sinabi ko kanina, break the applicable function into two function. So, di ba break tayo para ma-apply natin yung identity na sinasabi na pasok doon sa case. Tapos, apply the case identity, na-apply natin yung given sa case na pwedeng i-apply doon sa function na yun din. So, the remaining integral. So, yeah. Meron tayong mga examples rito. So, bakit walang 1 yan? Dapat may 1 yan. Nung nakaraan wala ring 1 to. Hindi ko alam kung sino gumawa nito. Pero, let's proceed na. Yan. Meron tayong integrals of in quantity, secant of x over tangent of x raised to 4 differential dx. So, ano to? Pero, di ba, kakasabi ko lang kanina na kapag hindi na unfamiliar yung given equation or yung integrals, i-manipulate muna natin siya. Kasi ano to? Siguro, if hindi kayo familiar sa mga trigonometric identities, I think, dapat maging familiar na kayo kasi sobrang laking tulong nun. Since, ayun, mas mapapadali yung buhay niyo. And then, may SS naman na kayo siguro kanina nung identity. So, apply na lang din natin sila. So, yung secant of x over tangent of x, pwede natin siyang ma-simplify into reciprocals and quotient identity. So, yung reciprocal ng secant of x is pwede maging 1 over cosine of x. Tapos, over yung tangent of x by quotient rule. So, sine of x over cosine of x. Ganun lang. Tapos, raised to 4. Differential dx. Ayan. And then,
Ayan. Itaas na lang din natin yung cosine x sa ano, denominator ng sin x by reciprocal din. So, 1 over cos x times cosine of x over 1 time over sin x. So, ganyan siya. So, mapapansin nyo na pwede na natin siyang i-cancel. Ayan. So, raised to 4 pa pala. So, pwede na natin siyang gawin 1 over sin x na lang. Diba? Perfect. Ganun talaga guys kapag nagmamanipulate sa papadali yung buhay. Pero hindi siya applicable sa buhay, sa application. So, ayan. Anong identity ito na pwedeng gamitin? So, pwede natin gamitin yung cosecant of x. So, cosecant of x raised to 4 since yung exponent is 4. Differential dx. So, mapansin natin, pwede natin siya ma-apply ng case number, which is yung case number 2. Ayan. So, ayan. Ano na gagawin natin? I-break down siya into 2. So, cosecant of x squared times cosecant of x squared differential dx. Tapos, either of the two, pwede na natin siyang gamitin na identity, which is yung 1 plus cotangent of x squared times cosecant of x squared dx. Tapos, distribute na lang natin siya. Magiging integrals of quantity cosecant of x squared plus cotangent of x squared times cosecant of x squared dx, differential dx. So, mapapansin natin na pwede na natin siya integrate. So, gamit tayo ng usab dito sa function na to. So, pwede tayo mag-u or anong pwede natin dyan i-u? Cotangent of x. Kasi, ang magiging differential niyan if ever is cosecant of x squared. So, mag-u tayo ng cotangent of x. So, yung du niya is, differential niya is cosecant of x squared dx. Negative. Ayan. So, ayan, divide na lang natin siya. So, magiging negative du na siya. Tapos ito, mag-let u din tayo ng x para maging formal siya. Since may direct integration naman na ito. So, dx. Para maging formal yung atake. Hindi maguluhan yung mag-check. So, ayan. Dito na lang tayo magsulat. So, magiging cosecant of x is, cosecant of u na siya. Of u squared du plus, ano to, u squared. So, dapat negative du, di ba? Du, negative. So, ayan. Minus na lang natin. Ayan na siya. So, integration nito is negative cotangent of x. Tapos, ito, yung u raised to 3 cube over 3, tapos plus c. Tapos, ayan, wala naman na kayong question dito since plus 1 lang yan. Tapos, 2 plus 1. Ganun lang. Yun yung nasa formula niya kung di pa kayo familiar. So, ayan. Dapat pa kayo pa lang ito. Ayan. Para formal. So, negative cotangent of x na siya. Minus, balik na natin si cotangent of x. Magiging 1/3 cotangent of x cubed plus c. So, this is our final answer. Ayan. So, tip again, para mas mapabilis yung solutions nyo. Kapag nag-integrate kayo, mas maganda gumamit ng cotangent for u substitution para mas madali na lang siya integrate. Kasi kapag gumamit kayo ng cosecant of x, medyo mahaba. Pero ayan, kapag wala na choice, mag-cosecant kayo. Pero kapag may paraan pa, then use sa cotangent of x. Ganun din sa sinabi ko nun sa tangent of x. Sa powers of tangents and seconds, mas madaling gamitan ng use of yung tan x. Tangent of x para mas mapabilis yung solution. Ayun na. Kasi nagso-solve din ako ng alternative nito na pwede rin ma-applyan. Tapos ayun, mas mabilis talaga yung ng tangents, use of. So, ayun. Sa number 2, meron tayo integrals of cotangent of x raised to 1/2 times cosecant of x raised to 4 dx. So, ayan. Anong case ito? Definitely case 2 ulit. So, ayan. Solve na natin siya. So, cotangent of x raised to, siya? Raised to 1/2 times cosecant of x squared na siya. Yung naghiwalay na natin. Yan. Dx.
Tapos, apply natin identity, either of the two. 1/2. Yan, dito na lang para mas malapit. 1 plus cotangent of x squared times cosecant of x squared differential dx. So, distribute na lang ito. Yan. So, cotangent of x raised to 1/2 pa rin. Plus, ito, cotangent of x. So, 1/2 plus 2. So, 1/2 plus 2. Butterfly na lang natin. Magiging 4/2 plus 1/2 equals to 5/2. So, ganyan. Mga hindi marunong mag-fraction na. Shout out po dyan. So, ayan. dx ups. Yung cosecant. Cosecant squared x squared dx. Differential dx. Ganun. Yan. So, mapapansin natin na pwede na rin tayo mag-use of. Kasi kapag distribute to, ganun pa rin. Mas mapapahaba lang. So, labas na lang natin cosecant of x squared. So, mag-use of na tayo ng cotangent of x since mas madali siya i-use of. Nakikita naman na natin yung differential niya agad. So, cotangent of x, differential niya is negative cosecant of x squared dx. Differential dx. Ayan. Tapos, yung divide na lang natin siya para, ayan. So, meron na tayong equals to integrals of u raised to 1/2 plus u raised to 5/2 negative du. So, dito na natin lagay du. Tapos, balik na natin sila. Hindi, wag muna. Mag-ano muna tayo. So, negative u, 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 plus, ay negative na pala. Negative u raised to 5/2 plus 1 over 5/2 plus 1 plus 6. So, ayan. Negative u raised to 3/2 na siya over 3/2 din minus u raised to 5/2 nagiging 7/2 na siya over 7/2. So, kapag nagdadagdag kayo sa mga 1/2 ganun, dadagdagan na siya ng 2. So, ayan. So, ayan. Balik na natin. Tapos, reciprocal na ito. So, magiging 2/3. Oops, hindi siya makita. Oo. Ito na lang. Kasi baka ang sakit sa mata. Magiging 2/3. Tapos, balik na natin si cotangent. Cotangent of x raised to 3/2 minus 2/7 cotangent of x raised to 7/2. So, ayan. Here is our final answer. So, mabilis lang talaga siya kapag gumagamit ng cotangent of x sa USAB. So, yeah. Perfect. Next. Last na. Ayan. Meron tayong cotangent of x raised to cube times cosecant of x cube differential dx. So, ayan. Ma-identify natin anong case yan. Anong case ba ito? Ito ay case 1. So, ayan. Wala akong example ng case 1. Ay, ng case 3. Pero same pa rin naman siya sa number 1. Iba lang yung exponent. Parehong even and odd. Pero yun. So, meron tayong cotangent of x cube. So, ito yung i-breakdown natin into 2. So, breakdown na natin. So, magiging cotangent of x squared times cotangent of x times cosecant of x cube differential dx. Ayan. So, identity ulit, nagiging cosecant of x squared minus 1 times cotangent of x times cosecant of x cubed dx. So, ayan. Distribute na lang natin ito. Yung cosecant. So, ayan. Doon tayong cosecant of x raised to 5 minus cosecant of x. Ay, bakit cosine to? Cosecant yun. Yan. Magiging cosecant of x raised to yun pa rin. Tapos cot x. Cotangent of x differential dx. So, mapapansin natin na ano nang nangyayari? Wala tayong pwedeng ma-apply na case uli. So, pero nakikita natin na may cotangent of x tayo. So, ang gagawin na lang natin, i-usab na lang natin siya into cosecant of x. Since yung usab ng cosecant of x is, differential niya is yung cosecant of x, cotangent of x. Since meron na tayong cotangent of x dito, lalabas na lang natin yung isang cosecant of x dito sa loob ng quantity. So, ayan, minus 1 na lang natin sila both. Since tatanggalin natin sila ng isa para malabas yung isang cosecant of x. Ayun lang.
Saan na? Asan na yung ano? Ayan. So, -1 na lang. Cosecant of x raised to 4 minus cosecant of x raised to 2. Cosecant of x, cot x, differential dx. So, ayan. Ayan na siya. Para pag nag-use up tayo, yung cosecant of x, yung differential niya is cosecant of x, cotangent of x dx na agad, which is ito. So, ay, manipulate nyo na lang din ulit. Tapos, negative pala. Divide natin siya by both sides. Ay, hindi na. Salpak na agad, salpak. So, ayan. Integrals of magiging u raised to 4 minus u raised to square lang pala yan. Tapos du. Negative. Negative du. So, ayan. So, yeah. Balik na tayo. So, magiging negative u raised to 5 na siya over 5 plus kasi minus siya. Ayan. Tapos 3 na. Cube na siya. Plus 8. Tapos balik na ulit. Negative 1/5 of u raised, cotangent, cosecant. Cosecant. Ah! Wala na yun na. Cosecant of x raised to 5 plus 1/3. Cosecant of x raised u plus 3. So, ito na yung final answer natin. Can learn. So, ayan. Kapag wala naman na kayong choice, kung di gumamit ng cosecant of x sa USAP, then go lang natin yun. Pero ayan, if ano, kaya pa, then may choice pa kayo para ano yung cotangent of. So, ayun lang naman. So, thank you so much for watching. And if you have questions or clarifications, just message the ACADCOM of PUP Aggregates. We're here to help you and to assist you in your ACADs, especially sa calculus, if may questions kayo. So, ayun lang. So, ano, magti 30 minutes na pala. So, ayun, thank you so much for watching and have a great day ahead. Astig maging agre. Yes.